Hello everyone! Dahil kondisyon ang lahat para sa long ride na to, we're going to Alibihaban Island, province of Quezon. I recommend na mag-inquire muna kayo dahil limited lang ang slot nila sa mismong island. Here is their Facebook page. Kailangan nyo lang mag-down payment to reserve your slot. Anyways, around 10 PM na pala kami nakaalis ng Manila at ayun, inabutan na nga kami ng liwanag sa daan. Dahil sa bandang Pagbilao, Quezon, nagka-traffic. Since madami din nag-ride that time, siguro mga papuntang Bicol and Quezon din sila. And almost 15 hours kami sa kalye, kasama na ang pahinga at time para kumain. At eto nga ang pinakamahirap din, pag inabutan ka na ng init sa daan, natatagalan kasi mas nagiging lamang ang pahinga, unlike pag madilim, mas masarap mag-drive. Ay, kala mo talaga nag-drive si ante! Sarap. Ano nangyari? Hindi mo na narap. Solid. Ang solid. Hindi ko kasi solid na sa bawang. Dito lang to sa San Andres. Ano? Latifas. Pupunta kayo ng San Andres. Hanapin niyo itong... Hanapin po to. San Andres Public Market ang nearest market sa port. Kaya dito na kami namili ng aming food which cost us 300 per head. So since 14 packs kami, meron kaming 4,200 for the food para sa buong stay na namin sa island. And after namin mamili, finally nakarating na rin kami sa San Andres Port. So, eto nga pala yung mga fee pagdating namin sa San Andres Port. For the entrance, mismo dun sa port is 10 pesos. Environmental fee is 30 per head. And for the parking, if meron kayong sasakyan or motorcycle, is 5 pesos per hour. And about guys, sa tour guide, super bait nila and sinusure nila na safe at nakabest ang lahat. And for the boat fare is 300 pesos back and forth na. Then for the entrance sa mismong island is 150 per night. Plus food corkage fee is 500 pesos. Since dahil camping ang goal namin, nag-tent pitching kami. At dahil nga remote island itong Alibihaban, i-expect nyo na may spot lang na may signal. And about my experience here, I think hindi pa siya gano'n nadidiscover ng tao kasi mas seashells pa yung sun. And yung pinaka front beach nila is may mga sea urchin at may mga seagrass. Pero napakaganda naman ng sunset view nila. May mga ino-offer dito sa Alibihaban na island hopping at ang kanilang floating cottage. So we avail the floating cottage. Dito na din kami nag-lunch at nag-enjoy. And ang fee sa floating cottage is 300 per hour. Since 5 hours kami sa floating cottage, we spend 1,500 pesos. Super ganda dito guys. Dito na din kami nag-swimming at nag-enjoy. Oh, Tyson! Go! Original spray dalawa. Mga pirena sa aquarium. After our 2 nights sa Alibihaban, magsa-side trip kami sa Unisan Sun Beach. Since along the way lang din siya pa Manila. For the entrance here, day tour is 200 pesos and for the overnight naman is 250 pesos. And since may mga tent na din kaming dala, nag-tent pitching na lang din kami dito. Per tent is for only 200 pesos. And don't worry guys, if gusto nyo din magstay dito, they can offer a room accommodation din naman. And wala naman din corkage yung food if ever na meron din kayong dala. Mas okay na magdala or magbaon na lang din kayo na lulutuin nyo. And dito naman sa Unisan guys, mag-ingat sa labay. In short, sa dikya. Yes guys, madikya dito. Pero na nag-swimming naman kami, wala namang nadikya sa amin. And meron din naman sila ditong swimming pool. At ang lakas maka-infinity view ng pool nila dito guys.
And for our food, nagluto kami at ang favorite part ko ay ang kumain habang ini-enjoy ang view. And friendly advice, habang malakas pa, habang may kinikita ka pa, enjoyin nyo ang buhay. Hindi porkit gumala nagwawaldas na. Ika nga nila, ang pera napapalitan, pero yung memories at banding with your friends at yung saya, hindi yan mapapalitan. Posible na lumipas din yan, pero hindi nyo naman yon makakalimutan. And ayun lang guys, I hope na safe lahat ng nag-rides nung Holy Week. And I hope na may nakuha kayong idea at nag-enjoy kayo sa video kong to. Till my next video guys! Bye-bye!